Pasensya na Lodi at hindi ako makapag-upload ng araw-araw, nasa probinsya po kasi ako, at sobrang hina ng signal ko dito. Pagbalik ko po next month bawi po ako, at heto na po ang 10 na unang mag-comment na si Lodi Ernie Repeal, Lodi Joselito Badong, Lodi Cagaya, Lodi Jasmine Samad, Lodi, Makhil Sherivies, Lodi Domingo Duaso, Lodi Paeng Vlogs, Lodi Raymart Ansano, Lodi Ricardo Ancalada, Lodi Roque Beitan, Lodi Leonardo Mandia, Lodi Flor de Liza Bahi, Lodi Fanny K, at Lodi Rinjen. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-125 kabanata sa pagpapatuloy. Sumapit na ang umaga. Umiiyak na sinabi sa kanya ng matanda, habang nakadaong palad ang mga kamay nito na sword of wudang, pasensya na talaga. Hindi ko alam kung bakit palagi kitang napagkakamalang yung demonyong hayop na yon. Grabe. Habang hawak sa kamay nito ang ating bida, sinabi niya sa kanyang isip na baka lumipad na ang ulo ko kung hindi dumating agad ang matatanda. At pagkatapos sinabi niya sa matanda na ayos lang. Dahil yan sa sakit mo. Naiintindihan ko. Tumingala ang ating bida, sinabi niya sa kanyang isip na hindi mo kailangang masyadong magdamdam. Ngayon ay alam ko na alam mo ang ikalawang bahagi ng Dual Internal Energy Arc. Alam ko na ngayon kung ano ang kailangan kong gawin. Na napahawak sa ulo ang matanda na sinasabi niya na buwisit na isipang ito. Humawak muli siya sa kamay ng ating bida na sinasabi pa niya sa isip na simula ngayon, ikaw na ang target ko. Pipilitin kitang isiwalat ang ikalawang bahagi ng Dual Internal Energy Arc, anuman ang mangyari. Pinapanood ng ating bida ang mga disipulo ng Kunlun mula sa itaas ng gusali. Huminga ng malalim na ibinaling niya ang kanyang muka na pumikit na sinabi na nawawalan ng kontrol si Pung Juan at inaatake ako tuwing nababanggit ang wudang. Hindi maiiwasan kung gusto kong makuha mula sa kanya ang Dual Internal Energy Arc. Ang natutunan ko mula sa kanyang mga pag-aalsa ay ginagamit niya lang ang Cloud Dragon Great 8 Forms. Halatang mas mataas siya ng antas kaysa sa akin. Tumingin sa itaas na sinabi sa isip ng ating bida na hindi ko palaging mapagkakatiwalaan ang mga matatanda ng Kunlun o ang pinuno. Kailangan kong harapin siya ng mag-isa. Pero paano? Napatingin ang ating bida nang may marinig na mag-focus kayo. Siguraduhin tama ang iyong tindig. Natumugon ang mga ito na okay po sir. Tiningnan niya si Won Am na bigla siyang may naisip. Napahawak sa naakayang baba na sinabi niya na bakit ko nga ba nakalimutan iyon. Nandyan mismo. Ang lalaking gumagamit ng parehong teknik. Pagkatapos isang malaking pagsabog ang makikita sa etablado. Sinabi ng matanda habang tumatawa na sobrang masigasig sila. Tumugon ang clan leader na 10 araw na silang nagsasanay ng magkasama. Sinabing muli sa kanya ng matanda na oo, napanood ko na ang mahigit 100 nilang laban. Kahit na hindi pa nananalo si Won Am kahit minsan. Na makikita ito na nakaluhod sa sahig na nahihirapan. Tumawa ang matanda habang sinasabi na pero mas tumatagal siya sa bawat laban. Dati, mas mabilis silang nagtatapos. Seryosong nakatingin ito habang sinabi pa ng matanda na isang duelo laban sa isang martial artist na may napakaibang mga teknik. Anong gandang pagkakataon ito? Nadahang-dahang tumatayo si Won Am sa harapan ng ating bida. At pagkatapos mabilis na tumalon ito. Mula sa ere mabilis na pasugod ito sa ating bida habang naghihintay lang ito. Tumingin ang seryoso ang ating bida habang sinasabi niya sa isip, nakita ko na ngayon ng malinaw ang lahat ng galaw ng Cloud Dragon Great 8 Forms. Nagumawa ito ng isang malakas na suntok sa ating bida na nagawa naman niya itong harangan. Sinabi pa ng ating bida sa isip na hindi ko na kailangang pag-aralan ang teksto ng teknik kapag isang batang Cloud Dragon na mismo ang nagpapakita nito sa akin. Dagdag pa niya na ang natutunan ko mula sa mga duelo ko kay Won Am ay ang bawat atake ng Cloud Dragon Great 8 Forms ay gumagamit ng lakas mula sa dibdib. Pinatigas ng ating bida ang kanyang kamay habang sinasabi pa sa kanyang isip na kaya ang paraan para makontra ito ay tamaan ang dibdib at guluhin ang daloy ng lakas. Na mabilis na sinalubong ng ating bida si Won Am. Na ang kanyang palad ay dumampi sa dibdib nito. At agad na ito ay tumumba sa sahig na napaungol ng mahina. Habang inaabot ng ating bida ang kanyang kamay dito, sinabi sa kanya ni Won Am na nanggaling mo. At pagkatapos inabot niya ang kamay ng ating bida. At mamula-mula nitong sinabi sa ating bida.
Nang nakatayo na ito na ipaikot, mag-recover, at ulitin. Na napasabi ang ating bida na hindi, tapos na tayo ngayon. Na napasabi ito na ha? Nakangiting sinabi ng ating bida sa isip habang nakatingin sa kanya na ngayong alam ko na kung paano kontrahin ang Cloud Dragon Great 8 Forms, hindi na kita kailangan. Tumingin sa itaas kung nasaan ang matanda sinasabi pa niya sa kanyang isip na ang tanging natitira na lang na gagawin ko ay ang makagawa ng pagkakataon na kami lang ni Pung Juan ang magkasama. Nahinawakan siya ni Won Am na pinipilit siya makipaglaban ulit habang umiiyak na sinasabi pa niya sa ating bida na bakit. Kaya ko pa namang lumaban ng marami. Dagdag pa ng ating bida sa kanyang isip na isang pagkakataon kung saan hindi makikialam ang mga disipulo ng Kunlun. Na kumikinang pang sinabi ni Won Am na palagay ko mananalo na ako ngayong araw. Napasabi pa ang ating bida habang naglalakad ang mga elder at si Pung Juan na paano ko naman kaya magagawa iyon. Na napasabi pa si Won Am na hindi ba't ito ang magandang araw para sa isang duelo. Naiinis na sinabi ng ating bida sa isip habang sinapak sa muka niya si Won Am na may sakit siya kaya hindi siya umaalis sa lugar niya at hindi siya naiwan mag-isa kasi laging may disipulo sa tabi niya. Dagdag pa niya na at bakit ba ang obses ng taong to sa akin. Na napasabi pa sa kanya ito na pakiusap, isa pang duelo. Napahinga ng malalim ang ating bida na sinabi pa niya sa isip na putsa. Sunod-sunod na lang ang mga balakid. Mas mabilis pa siguro kung hintayin ko na lang na sumalakay ang demonic cult. At sumapit na ang kinabukasan. Maagang nagising ang ating bida na naglalakad habang humihikab. Lumingon-lingon siya at sinabi na nasaan na si Won Am. Araw-araw siyang nagrereklamo para sa duelo. Suko na ba siya? Biglang dumating ito na sinabi ng ating bida na anong nangyayari sa paligid. Oras na para mag-ensayo. At bakit wala ni isa sa paligid? Tumugon ito sa kanya na Jinmu gising ka na. Tinanong ng ating bida. Sa kanya na anong meron? At ang atmosfera dito ay sobrang. Na hindi na niya naituloy ang pagsasalita ng mabilis na sinabi sa kanya nito na inaatake ng demonic cult ang bayan. Dagdag pa nitong sinigaw na isang nakatatanda mula sa pangkat ng magpapatrolya ngayon ang nasugatan. Isa itong pang-emergency. Napaisip ang ating bida at sinabi niya na ang demonic cult. Parang iyon ay. Na masayang sinabi niya sa isip na talaga namang napakaswerte ko. Dagdag pa niya sa isip kaharap ang lalaki na talagang tinulungan ako ng langit. Ang galing niyo talaga, mga demonyo ng kulto. Pero hindi ako pwedeng masyadong matuwa. Atake pa rin ito. Maraming tao ang masasaktan. Mamula-mula niyang sinabi habang nakangisi na kung ganon. Bumaba na ba si Won Am sa bayan? Tumugon ito na umalis siya ng maaga kasama ang ibang mga disipulo. Dagdag pa nito na mukhang desidido talaga ngayon ang mga tao ng demonic cult. Narinig kong ang grupo ng Seventh Heaven daw ito pero hindi malinaw ang mga detalye. Na napaseryoso ng muka ang ating bida na napasabi sa kanyang isip na ang Seventh Heaven. Naalala ko sila. Ang Eclipse Demonic Cult ang pangunahing puwersa, pinamumunuan ng kanilang cult leader. Sa ilalim niya ay may mga dibisyon na tinatawag na 12 kalangitan. Itinalaga ng cult leader ang bawat isa sa kanila upang pamunuan ang iba't ibang rehiyon ng teritoryo ng demonic cult. Bawat isa sa 12 kalangitan ay kasing lakas ng isang malaking orthodox sect. Ang paglilipat ng buong dibisyon na ganoon ay nangangailangan ng utos mula sa cult leader. Dagdag pa ng ating bida sa kanyang isip na gusto ba ng cult leader na magsimula ng digmaan. Pero, may parang kakaiba dito. Sinabi pa niya na makikita ang muka na seryosong nakatingin na ang demonic cult leader na kilala ko ay siya mismo ang nasa unahan kung gusto niya ng digmaan. Kahit ano pa yan, baka nag-iba na siya dahil sa edad. Ngayon ang pagkakataon ko. Pumunta na kayo, mga kunlun na gago. Iwanan niyo na ang bundok na to. At wasakin ang mga iyon. At ipaglaban ang Zongyuan. Nakangisi siyang sinabi pa sa isip na pinapaypay ang kamay na sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para. Na hindi pa niya natapos ang pagsasalita sinabi sa kanya ng lalaki na papalayo na narinig ko na tuluyang nasira ang Hyunpo Pavilion. Napatigil sa pagpaypay ng kamay siya. Na napatingin siya sa naglalakad na disipulo ng Kunlun habang sinasabi nitong naiinis na hindi lang yung Hyunpo Pavilion. Ang buong rehiyon ay nagdusa sa isang madugong bakbakan. Mga lintik na demonic cult. Ano ba ang nagawa ng mga inosenteng sibilyan para maranasan nila to?
Na napasabi ang ating bida sa kanyang isip na ang Hyunpo Pavilion. Hindi ba yun ang lugar na tinutuluyan ko? Dagdag pa ng disipulo habang naisip ng ating bida ang bata na sabi nila sobrang nagrabe na ang nangyayari. Hindi mo na nga makilala ang mga bangkay. Dagdag pa nito na isa itong nakakahiyang pangyayari. At dito na po nagtatapos ang ika-125 kabanata. Ika-126 na kabanata. Sa pagpapatuloy. Nang mapakinggan ito ng ating bida, nanlaki ang mga mata nito sa gulat na napasabi sa kanyang isip na buwisit, nag-aalala ako. Sana ang batang iyon ay nasa ayos lang na kalagayan. Bumaling siya sa kabilang direksyon kung saan papunta ang mga disipulo habang sinasabi niya sa isip na hindi, sigurado akong ayusin ito ng kunlun. Pinupondohan din sila ng Orthodox Muslim Alliance. Napadahan-dahan siya sa paglalakad na sinabi pa niya sa isip na hindi ko dapat pakialaman ito. Na napatigil siya sa paglalakad. Habang nakatayo sinasabi niya na pero bakit? Parang ang bigat ng puso ko. Dahil kaya yun sa pakikiramay ng tunay na may-ari ng katawan na ito. O dahil ba nagiging isang taoist na ako? Ano ba itong pakiramdam sa dibdib ko? Napapitik siya ng kamay na sinabi na lang na siguro dahil sa kabayo. Dagdag pa niya na iniwan ko sa batang yon ang kabayong ibinigay sa akin ni Tangwi. At binigyan ko rin siya ng maraming pera. Napahawak siya sa batok na sinabi pa niya na tama. Kaya ako ay labis na nabahala. Kung mamatay yung bata, mawawala rin ang kabayo ko. Ang laki ng magiging kawalan nun. Napatingin siya sa gilid na sinabi pa niya sa isip na tara na't tingnan na lang natin. Hindi naman makakalimutan ni Pung Juan ang dual internal energy art habang nandito ako. Bumubuelo siya sa pagtalon mula sa gilid ng bangin, sinasabi pa niya sa kanyang isip na titingnan ko lang kung ayos pa ang kabayo ko. Tapos babalik din agad ako. Habang nasa ere siya sinabi pa niya sa kanyang isip na pinagdidiinan na sa kabayo lang ako nag-aalala. At lumipat ang eksena sa kabundukang ito kung saan makikita ang mga nakaitim sa tuktok nito. At ang kabundukang ito na napapaligiran ng tuyong mga puno. Isang malakas na sigaw ang maririnig na gaano nakatagal mula nang magkulong sa training ang pinuno ng kulto. Matapos niyang marinig na patay na si Hayok Mugang. Kaya 2 taon na. Dagdag pa ng sumisigaw na makikita ang mga taong ito na mabilis na tumatakbo na pero wala naman tayong naririnig na balita mula sa kanya kamakailan, kaya bakit? Bakit siya biglang lumabas mula sa kanyang pag-iisa? Nadahang-dahang bumubukas ang pintuan. At nang tuluyan na itong bumukas makikita ang miyembro ng mga demonic cult na nakaluhod sa sahig na nagpapatirapa. Makikita ang Eclipse Demonic Cult Leader na si Scarlet Flame Emperor, Bikli Kocheon na nakaupo sa kanyang trono na nakatingin sa mga ito. At sinigaw ng mga ito habang nakaluhod sa sahig na binabati namin ang cult leader. Makikita ang mata nito na pinagmamasdan sila. Pinaikot niya ang kanyang mata sa mga sulok ng silid. Pagkatapos sinabi niya na hindi ko nakikita dito ang punong matanda. Nagulat ito na si Successor Ha Huseong na napataas ng ulo at sinabi na hindi maganda ang kalusugan ng punong matanda nitong mga nakaraang araw, kaya hindi siya nakakadalo sa mga pagtitipon. Bumuka ang bibig ng leader ng demonic cult at sinabi na ganun ba? Hindi maganda ang kalusugan, ha? Siguro nga hindi siya makakadalo. Napahinga ng maluwag ang mga ito nang mapakinggan nila ang tugon sa kanila ng demonic cult leader. Na sinabi nito na magang. Agad itong tumugon na oo, cult leader. Sinabi pa ng cult leader sa kanya na may sakit daw ang punong matanda kaya hindi siya makakadalo sa pagtitipon. Dagdag pa niya na ikinagulat ng ibang elder na puntahan mo siya at dalhin ang kanyang ulo sa akin. Bumilog ang mata nito na sinabi pa sa kanila na dapat mamatay ang isang tao kapag wala na siyang silbi. Hindi natin pwedeng hayaang may nasa posisyon ng punong matanda kung sobra na siyang may sakit para gampanan ang kanyang tungkulin. Agad na tumugon sa kanya si Magang na okay po, sir. At pagkarinig ng mga elder na ito agad na nagsimulang manginig ang kanilang mga katawan. At napasimangot na tumutulo ang pawis nito sa kanyang muka. Mabilis itong tumakbo pauna habang sinasabi na cult leader. At malakas na isinubsob ang noo sa sahig sinasabi niya na ako ang nag-utos sa kanya. Sinabi kong magpahinga siya. Humihingi ako ng paumanhin. At pagkatapos marinig iyon ng demonic cult leader itinaas niya ang kanyang hintuturong daliri habang sinasabi niya dito na ikaw ang nag-utos sa kanya. Kakaiba naman yan.
Dagdag pa nito na hindi ko iyan pinayagan. Sinabi ko sa'yo na maging matateng ako. Hindi ko maalalang inutusan kitang alagaan ang puno ng matatanda. Napahawak ito sa sahig ng mahigpit na halos mawasak niya ito na sinabi pa sa kanya ng demonic cult na maliba ang alaala ko. Habang nakadikit pa din ang ulo nito sa sahig pinagpapawisang tumugon ito na hindi po. Habang nagsasalta pa ito ng hindi po, pinuno ng kulto. Patawad po. Pakiusap. Patawarin niyo po ako, pinuno ng kulto. Isang madilim na enerhiya ang bumagsak sa likod nito na tuluyang dumapa sa sahig na napasigaw ng ungol sa sakit. Sinabi sa kanila ng demonic cult leader na kung sino man sa inyo ang balak magkasakit o masugatan, magsalita na ngayon. Aayusin ko agad yan. Sa paraang hindi nyo gugustuhin. Habang pinagpapawisan ang mga ito na nakayuko, sinabi sa kanila ng demonic leader na wala na ba. Ayos kung ganun. Sinabi pa niya habang may naiisip na isang tao na narinig kong pumunta si Igang Baek sa Qinghai. Bakit hindi mo sinabi sa akin, si Huseong? Isa rin ba ito sa mga iniutos mo? Tumugon ang lalaking tinamaan ng itim na enerhiya na hindi, pinuno ng kulto. Siyempre hindi. Tinawag namin ang pagtitipong ito dahil sa kanya. Ginagamit ni Igang Baek ang aming mga puwersa ng walang iyong utos kaya. Hindi na niya natapos ang kanyang pananalita nang tumingin ng seryoso sa kanya ang demonic leader na sigurado akong alam mo kung bakit niya ginagawa yan. Sabihin mo sa akin. Nanginginig ang boses nito na sinabi sa kanya na si Oyu Yezi. Dahil sa kanya ang panday. Dagdag pa nito na ang kilalang panday na eksperto sa lahat ng uri ng metal na kayang gawin ang pinong talim sa ilang hampas lang. Ang panday na ninanais ng bawat mandirigmang martial artist. Sa Murim. Tumingala ito na tumingin sa demonic leader na sinabi pa nito na walang nakakaalam kung nasaan siya sa loob ng huling 20 taon pero may mga balitang nakita siya sa Qinghai, kaya sa tingin ko, plano ni Igang Baek na dalhin siya dito bilang panday ng kulto. Tinitigan siya ng demonic leader ng masama habang sinasabi sa kanya na parang mas pinapaganda mo ang kanyang pangalan kaysa sa akin. Agad na napatugon ito ng sigaw, sinabi na hindi po ganun, clan leader. Na sinabi sa kanya nito na hindi mo nagampanan ang iyong tungkulin bilang kahalili. Dahil sa iyong mga desisyon, namatay ang punong matanda at ngayon ay kumikilos si Igang Baek ng walang utos. Dagdag pa niya na hindi ko kailanman pinamunuan ang kultong ito sa ganoong paraan. Tumingin sa kanya ito ng seryoso at sinabi pa na ikulong ang tagapagmana sa kanyang tirahan. Huwag siyang bigyan kahit isang lagok ng tubig hanggang matapos ito. Natumugon ang kanyang inutusan na okay po, clan leader. Pagkatapos sinabi niya na ipatawag ninyo ang lahat ng mga pinuno ng 12 langit dito. Hilingin din na dalhin nila ang mga talaan kung paano nila pinamahalaan ang 12 langit. Tumugon muli ito na okay po, sir. Hinimas niya ang kanyang balbas na sinabi pa na pinasok ni Igang Baek ang Qinghai. Sigurado akong hindi manonood lang ang mga Taoista ng Kunlun na parang walang nangyayari. Dagdag pa niya na hindi ko gustong makita kahit bahagi ng mga Taoista na yon. Kaya six-fingered demon children. Isusugo ko ang 100 mga blood-chasing murdering demons upang tulungan ka. Pumunta ka at dalhin pabalik si Igang Baek. Itinaas ang ulo nito at sinabi na masusunod po, cult leader. Tinitigan siya nito habang sinasabi pa na hindi ko pinapayagan ang labanan laban sa Kunlun. Dagdag pa nito na kung bumagsak si Igang Baek sa Kunlun, dalhin mo pabalik ang kanyang katawan. At kung mabawi mo siya, dalhin mo muna ng buhay. Umisi ang cult leader na sinabi pa niya na kailangan kong buksan ang tiyan niya para makita kung may atay pa siya. Makikita ang ibong lumilipad na sinasabi sa kwento na ang ibig sabihin ng cult leader na kung may atay pa siya sa loob ng katawan ay kahulugan ay matapang pero wala namang laman ang ulo. At pagkatapos lumipat ang eksena sa lalaking ito na malakas na tumatawa habang sinasabi na parehong ang mga blood-chasing murdering demons at ang six-fingered demon children. Pumalakpak ito na sinabi pa na ang galing. Parang makahuli ng higanteng isda gamit ang maliit na pain. Dagdag pa niya na mukhang gusto rin ni Bukli Docheon si Oyu Yezi. Natumugon ang nakaitim na may sombrero na binabati kita sir. Na tinanong ito ng lalaking tumatawa na kaya. Ano na ang ginagawa ni Igang Baek? Tumugon ito na sinigurado kung hinahabol niya ang isang ilusyon ni Oyu Yezi. Nakasubaybay din ang mga hukbo ng Kunlun sa kanila. Ayaw nilang mahuli si Oyu Yezi ng mga demonic cult. Tumawa na naman ng malakas ito na sinabi ng mga hangal.
Nagmamadali silang pumatay ng sarili nila nang hindi nila namamalayan. Dagdag pa nito na itinuro ang lalaking nakaitim na ibulalas ang lokasyon ni Igang Baek sa sekta ng Kunlun at sa 6 na daliring anak ng demonyo. Natumugon ito na patawad sa iyo, Igang Baeks. Masaya ito habang sinasabi pa na malalaman nilang peke yan kapag nahuli nila si Oyu Yezi. Kaya paglalabanin natin ang mga disipulo ng Kunlun at si Igang Baek. Si Igang Baek at ang mga piling mandirigma ng ikapitong langit ay siguradong kayang patayin lahat ng mga disipulo ng Kunlun. Dagdag pa niya na magagalit ang tunay na dragon na si Pung Huan kapag nangyari iyon at papatayin niya si Igang Baek. Kapag ganon, mapipilitan ng makialam si Bukli Dochio ng demonic cult. At madidiin din sa gulo ang Orthodox Murim Alliance. At sa pag-iisip ng plano niya malakas itong tumawa. At sinabi na digmaan. Magsisimula tayo ng digmaan. Maaaring humantong ito sa isang digmaan sa pagitan ng Orthodox Murim Alliance at ng Unorthodox Sect Heaven. At lumipat. Ang eksena sa ating bida na naglalakad sa puno ng dugo ang sahig at mga bangkay na nakahandusay. Na makikita ang mga umaagos na dugo sa sahig. Hindi makapaniwala ang ating bida sa kanyang nakikita na napasabi na lang na ang mga walang hiya na lintik na ito. At dito na po nagtatapos ang ika-126 na kabanata.